Good morning na po sa inyong lahat mga kamatyas. Madaling araw na, mag-aalauna na ngayon. Ongoing pa rin ngayon ang FIDE World Rapid Team Championship na ginaganap sa Germany. Dito pa rin tayo sa best games ng round number 5. Ka-teammate ni Wesley si Prague at ka-teammate ni Anand si Nair. Okay, Team Freedom versus Team WR Chess. Ano ba ang makukuha natin dito kay Prague ngayon? Kasi mainit na player itong batang ito eh. Matapos sa World Cup, di ba? Tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Nair, nag-E4, E5 si Prague, Knight F3, Knight C6, nag-Bishop B5, Ruy Lopez, classical approach, Bishop A4, nag-Bishop C5, ayun. Archangelski. Nag-C3, mag-D4, nag-Knight GE7, at nag-D4. Kung tawagin na ito ay deferred classical defense ng Ruy Lopez. At kinapture, takes, Bishop B4 check, Bishop D2 sinangga. Ayun, itong Bishop D2 ang nagpawala sa opening theory dahil ang palagi ang ginagawa dito ay Knight C3. Ngayon pa lang yung Bishop D2. Capture, capture, at nag-D5. Kinapture, usually E5 yun ah. Di ba pagka ganyan? Kasi pag kinapture ito, takes, ma-isolate yung pawn sa D4. Nag-Knight C3, Queen E6 check, Queen E3, castle, castle, at umiwas si Prague sa Queen to Queen. Kasi kung kakapturein lang ang Queen, eh maganda sa puti yan. Solid ang D4, tapos ayun, magkakaroon pa ng atake yan sa F-file. Kaya dito ang ginawa, nag-Queen D6, nag-Rook AD1, Knight B4. Ayun. Parang idea ng Queen's Gambit accepted na para ma-isolate yan hanggang mamaya, kailangan i-block yan ng Knight. Nag-Knight E5, Knight BD5, Queen F3, C6, patibay lang sa Knight, Bishop B3, nag-H6 muna. Ito malalim, H6. At nag-Rook FE1, Bishop E6. Okay din naman ang puti, di ba? Solid din naman eh. Knight E4, atake sa Queen, Queen C7, Knight C5, pressure sa Bishop, at umatras Bishop C8. Nag-H3, prophylactic lang din, pasingaw, at nag-A5, mag-A4 na dyan mamaya, timing lang. A3, B6, paalis sa Knight, bumalik sa E4, at bumalik din sa E6. Nag-Knight G3. Ayan, maaaring mamaya tatalon sa H5, tapos Queen G3, mga ganun-ganon. At nag-Rook AE8, Rook C1. Pressure lang sa weak pawn C6. Galing din ni Nair ha. At nag-Queen D6, umilag na sa pressure ng C-file. Knight E4, binalikan ng atake. Queen C7, bumalik. Bishop A4. Consistent ang mga tirada ni Nair, no? Bishop D7, pang depensa. At nag-Queen G3. Nako, delikado. Pagka ganyan, may mga tricky ideas yan eh. Rook C8. Queen F3. F6. Kinapture na. Takes. Knight G3. Yun. Bad move mga kamatyas. Dapat daw ang tira. Knight C3. I-challenge talaga ang knight na yan sa D5. Lamang pa rin ng puti. Pero nag-Knight G3. King H8, ayun, brand X move. Dapat ang branded ay G6 para walang tungtong ng knight sa H5. Protected ang important squares. Pero dito, nag-King H8, naka-Knight H5. Minadali naman, brand X pa rin. Dapat daw tira Bishop C2 muna. Ay, oo. Timing mamaya na baka mamaya maka-timing ng Queen D3 o kaya Queen E4. Ayun. Pero nag-Knight H5, Queen D6. Ayan na, palitan na ng brand X na produkto. Dapat daw tira naman dito, F5 naman si Prague. Mas malakas. Pero nag-Queen D6, Queen G4. Yun ang kaibahan na yung pawn dapat sa F5 para walang Queen G4. May threatening matchas. Nag-G6, Knight G3, H5, hinabol ng atake, atras, King G7. Ayan, para matibay na yung mga pawns na yan. Nag-Knight E4, atake sa Queen. Queen F4, hinamon na ni Prague. Umiwas. Kasi ang paniniwala dito at nararamdaman ni Nair, siya ang nasa attacking side. Kaya dapat niyang iiwas ang Reyna. Pag kinapture yan,
Very easy na yan for black. Wala nang panggulo puti. Nag-queen d3, rook df8, rook cd1, knight f5. Yun nga lang hanggang dulo, ang isolated pawn sa d4 nandyan pa rin. Usually kasi para mawala yan, binibreak yan eh. Kaso hindi nga ma-break kasi ang lakas ng knight na naka-block. Nag g3, queen c7, queen f3, rook e8, king g2, rook e7. Waiting lang para mag-battery. Queen d3 na sobrahan naman ng kakasayaw ng positional itong si Nair. Dapat daw ang tira ay knight c3. Kahapon pa ang knight c3 na yan. Yan talaga, no? Pero nag queen d3, ayun, natumbukan dito ni Prag ang simple pero good move, h4. Siyempre, di pwedeng mag-react ang g-pawn, may lundag, knight f4. Nako, madadali ang reyna. Nag-knight c3, ayun, nakita rin ni Nair yung panlaban sa knight d5. Pero, hindi na timing. Hindi na tugma, ika nga. Ano kaya dito mga kamatsas ang excellent move na inihataw ni Prag at talagang kagulat-gulat yon na pa-resign ang veteranong player ng Russia na si Nair. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat! Congrats sa mga nakakita mga kamatsas. Knight DE3, excellent move. Resign si Nair. Matindi talaga itong bangis ni Prag ngayon. Bakit nag-resign? Kasi po, pag kinapture yan, magku-queen takes g3. Pag nag-king h1, queen takes h3 check. King g1, queen g3 check ulit. King h1, magku-queen f2, threatening knight g3, mamatyasin ang white king. Ngayon, halimbawa kung mag-knight e2 para may pangsalo sa g3 square, knight g3 check pa rin. Kakapturin, then takes ng pawn, may threatening matcha sa h2, o kaya may silip ng torre sa h-file. Unstoppable. Mating attack na pala yun. Okay? Kaya dito pa lang, sa knight de3 nag-resign na. Halimbawa naman, kung magkiking g1 lang dito, sisimplihan lang ng capture sa torre. Grabe, no? Gano'ng katagal na kuha ni Prag ito? From 18 seconds, 15 seconds. Meron kasing 10 seconds increment eh. So, ibig sabihin lang, hindi ganong katagal inisip ang excellent move knight de3 na itira talaga ng batang ito. Ang husay, malalim, sharp. Keep it up. Pragnananda. Talagang maraming Pinoy ang sumusubaybay sa batang ito. Very humble kasi. Pati yung mga magulang niya talagang very humble. Napaka bait, ano. Simple lang. Naaawa nga ako sa mother niya pag nakikita ko eh. Kapag sa picture kasi payat, parang may sakit, ano. Kaya para sa akin, okay lang na si Prag ay talagang mamayagpag para sa kanyang magulang. Sa kanilang pamilya. Maraming salamat po mga kamatsas. Yan ang nakatas natin dito sa laro naman ni Prag. At isusunod natin ang best games na naganap sa round number 6. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos. Don't forget to subscribe sa channel na ito at sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below.